Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mag-ama na nakaranas ng matinding kahihiyan at pangmamaliit sa isang kaarawan dahil lamang sa regalo nilang tila walang kwenta. Ngunit sa uli, lahat ay namangha sa kanilang ibinigay. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko pong darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa isang liblib na barangay sa probinsya ng Batangas, kung saan tanging ang huni ng mga kuliglig at simoy ng hangin, ang tanging musikang maririnig. Naninirahan ang mag-amang Mang Tonyo at ang kanyang nag-iisang anak na si Benjo. Simple lang ang kanilang buhay. Sapat lamang ang kinikita ni Mang Tonyo sa pagtatrabaho bilang isang karpentero upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at makapag-aral si Benjo. Bagamat kapos, hindi nila ito alintana. Puno ng pagmamahalan at pagtutulungan ang kanilang tahanan. Nagawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Si Mang Tonyo ay isang mabait at masipag na ama. Ang tanging hiling niya sa buhay ay ang makatapos sa pag-aaral si Benjo at magkaroon nito ng magandang kinabukasan. Dahil sa pagmamahal niya sa anak, ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kahit paminsan ay kinakailangan niyang magpuyat upang tapusin ang kanyang mga trabaho. Si Benjo naman ay isang matalinong bata at mapagmahal na anak. Nakikita niya ang paghihirap ng kanyang ama kaya't mas lalo siyang nagsisikap sa pag-aaral. Sa edad na 14, alam na niya ang bigat ng responsibilidad na pinapasan ng kanyang ama. Isang araw, habang pauwi si Mang Tonyo mula sa trabaho, nasa lubong niya ang kanyang kapitbahay na si Aling Nena. Hawak-hawak nito ang imbitasyon na may makukulay na disenyo. "Mang Tonyo, saan ka galing? Halika, may ibabalita ako sa'yo." Kakauwi ko lang, Aling Nena. Galing sa trabaho. Ano ba yung hawak mo? Mukhang may magandang okasyon Aba, oo naman. Birthday ng apo ni Don Emilio, si Celestine. Alam mo na, ang kaisa-isang apo na minana ang lahat ng kayamanan ng matanda. Granding party raw ang magaganap sa mansyon nila. Tingnan mo, may imbitasyon pa ako. Baka gustong pumunta nyo ni Benjo. Bagyang napakunot ang noo ni Mang Tonyo. Alam niyang mayaman si Don Emilio at ang kanyang apo. At bihira silang makasalamuha sa ganoong klaseng pagtitipon. Ngunit dahil kapitbahay sila ni Aling Nena at matagal na itong namamalagis sa kanilang lugar, ayaw niyang tanggihan ang alok. Nako, Aling Nena, salamat sa paanyaya. Pero baka naman nakakahiya. Alam mo na, hindi naman kami sanay sa ganoong kasosyalan. Ano ka ba naman, Mang Tonyo? Hindi na uso yan. Tsaka, ipinilit ko talaga kay Don Emilio na imbitihan din kayo para na rin makita ni Benjo ang mga pagkain at mga tao sa ganoong klase ng parte. Sayang din naman. Napaisip si Mang Tonyo. Sa isang banda, ayaw niyang makaramdam ng hiya. Ngunit sa kabilang banda, nais din niyang makaranas si Benjo ng iba't ibang karanasan sa buhay. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sige na nga, Aling Nena. Salamat talaga Sasabihin ko kay Benjo pag uwi niya. Kailan ba to? Sa Sabado ng gabi, Mang Tonyo. Siguraduhin niyo Nang gabing iyon, habang kumakain ng hapunan, ibinalita ni Mang Tonyo kay Benjo ang imbitasyon. Benjo anak, may magandang balita ako sa'yo. Inimbitahan tayo ni Aling Nena sa birthday party ng apo ni Don Emilio sa Sabado. Talaga po, tatay? Sa mansyon nila Don Emilio? Naku po, baka po nakakahiya. Wala po tayong magandang damit at wala din po tayong pangregalo.
Huwag ka mag-alala sa damit anak. Pwede nating gamitin ang mga formal nating damit na nasa aparador. At sa regalo, hindi mahalaga ang presyo anak. Ang mahalaga ay ang intensyon ng pagbibigay. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang pumunta? O kung ikakagalak niyo po, Tay, sige po, pumapayag po ako. Napangiti si Mang Tonyo. Alam niyang sa kabila ng pag-aalala ni Benjo, may bahagi pa rin sa kanyang kalooban na gustong makaranas ng kakaibang karanasan. Kinabukasan, habang nasa eskwelahan si Benjo, nag-iisip si Mang Tonyo kung ano ang iririgalo nila sa birthday ni Celestine. Naisip niya na hindi sila dapat mapahiya, ngunit alam din niya na limitado ang kanilang budget. Naglakad-lakad siya sa palengke at naghanap ng mga posibleng regalo. Nakita niya ang iba't ibang klase ng laruan, damit at mga palamuti. Ngunit ang lahat ng ito ay tila napakamahal para sa kanya. Habang naglalakad, may napansin si Mang Tonyo na isang maliit na kahon sa isang tindahan ng mga lumang gamit. Mukhang luma na ito at hindi gaanong pinapansin ng mga tao. Dahil doon ay nilapitan niya ang tindera. Magkano po itong maliit na kahon na to, Ale? Yan. 5 na lang, Dong. Wala namang bibili niyan eh. 5 piso. Napakamura. Agad na binili ni Mang Tonyo ang kahon. Kahit na maliit, naisip niya na mas mainam na ito kaysa sa wala. Ang tanong ngayon ay ano ang ilalagay niya sa loob nito. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Benjo. Tay, ano po yung hawak niyo? Ito anak. Ito ang ireregalo natin sa birthday ni Celestine. Isang kaun lang po, Tay. Oo anak. Pero wag kang mag-alala. May ilalagay tayo dito na mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Hindi maintindihan ni Benjo ang sinabi ng kanyang ama. Ngunit sa likod ng kanyang pagtataka, may tiwala siya sa kanyang ama. Alam niya na may magandang plano si Mang Tonyo. Sa sumunod na 2 araw, abala si Mang Tonyo sa paggawa ng isang bagay. Hindi niya ipinapakita kay Benjo kung ano yun. At palagi siyang nagtatago sa likod ng kanilang bahay habang ginagawa ito. Naging palaisipan kay Benjo kung ano ang inihahanda ng kanyang ama. Samantala, dumating ang araw ng kaarawan ni Celestine. Maaga pa lang ay inihanda na ni Mang Tonyo ang kanilang susuotin. Simple lamang ang kanilang damit, ngunit malinis at plantsyado. Anak, handa ka na ba? Opo, Tay. Pero ano po ba talagang ireregalo natin? Malalaman mo rin anak. Ngayon, halika na. Huwag na nating patagalin. Pagdating sa malawak na gate ng mansyon ng mga Don Emilio, sinalubong sila ng isang security guard. Napaatras ng bahagya si Mang Tonyo at Benjo. Anong kailangan nyo? Magandang gabi po. Inimbitahan po kami sa birthday party ni Celestine. Ito po ang aming imbitasyon. Ibinigay ni Mang Tonyo ang imbitasyon. Tiningnan ito ng security guard mula ulo hanggang paa ang mag-ama bago binalik. Halatang may pagdududa ito sa kanila. Sige, pasok na kayo. Doon kayo sa likod dumaan. Doon ang mga common guests. Napaamang si Benjo sa sinabi ng security guard. Ramdam niya ang pangmamaliit sa kanila. Ngunit tinawakan ni Mang Tonyo ang kanyang kamay at nginitian siya. Huwag mo nang pansinin anak. Ang mahalaga ay narito tayo para magbigay galang sa mga may kaarawan. Pumasok sila sa mansyon. Bumungad sa kanila ang isang engrandeng tanawin. Nagniningning ang mga ilaw. May mga banda na tumutugtog ng masayang musika. At punong-puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Ang bawat sulok ay may dekorasyon at tila pinagplanuhan ng maigi. Ang mga pagkain ay nakahilera sa isang mahabang mesa at ang bawat isa ay mukhang masarap at kakaiba.
pakiramdam ni Benjo ay napakaliit nila sa gitna ng lahat ng karangyaan na iyon. Ang mga matitingkad na kulay ng damit ng mga bisita ay tila sumasalungat sa kanilang simple at kupas na kasuotan. May mga tingin siyang nararamdaman na para bang sinisiyasat sila. Tay, parang hindi po tayo nabibilang dito. Hindi anak, huwag kang mahihiya. Lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Sa kabila ng pakiusap ng ama, hindi pa rin nawala ang pagkadismaya ni Benjo. Ramdam niya ang pag-iiba ng tingin ng mga tao sa kanila. Naglakad sila patungo sa registration area kung saan nakatayo si Don Emilio at ang kanyang asawa. Isang mahabang linya ng mga bisita ang naghihintay upang batiin ang may kaarawan. Maraming salamat sa pagdalo. Ang iyong regalo ay malaking tulong sa aking apo, sabi ni Don Emilio. Maya-maya, nakarating na sila Mang Tonyo at Benjo sa harapan. Magandang gabi po, Don Emilio. Ma'am Elena, happy birthday po sa inyong apo. Ikaw pala, Mang Tonyo. Salamat sa pagdalo. Nasaan ang iyong regalo? Ibinigay ni Mang Tonyo ang maliit na kahon na kanyang inihanda. Napansin ni Don Emilio ang maliit na sukat nito. Nagkatinginan sila ng kanyang asawa at hindi rin naiwasan ang pagtaas ng kilay ng ilang bisita na nakarinig ng kanilang usapan. Ito na bang regalo mo, Mang Tonyo? Isang maliit na kahon, sabi ni Ma'am Elena. Ramdam ni Mang Tonyo ang pagpapahiya pero hindi niya ito pinansin. Apo, Ma'am Elena, maliit man po tingnan, pero sana po ay magustuhan ng inyong apo. Sige, ilagay mo na lang dyan sa mesa, kasamang iba pang regalo. Pinansin ni Don Emilio ang susunod na bisita na tila hindi na interesado sa kanilang presensya. Tinalikuran sila ng mag-asawa. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan na rin. Naku, ano kaya ang laman niyan? Baka posporo. Ewan ko ba kung bakit inimbita pa sila. Nakakahiya lang, sabi ng isang bisita. Narinig ni Benjo ang mga bulungan. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Gusto niyang hilahin ang kanyang ama palabas sa mansyon. Ngunit nanatili siyang tahimik dahil alam niyang mas masasaktan ng kanyang ama kung magrereklamo pa siya. Iniwan ni Mang Tonyo ang maliit na kahon sa mesa na punong-puno ng malalaki at mamahaling regalo. May mga stuffed toys na kasing laki niya, mga branded na damit at sapatos, at mga high-tech na gadgets. Sa tabi ng mga ito, tila nagmukhang basura ang kanilang maliit na kahon. Naghanap sila ng bakanting upuan sa isang sulok, malayo sa sentro ng pagdiriwang. Naisip ni Mang Tonyo na mas mabuti nang doon sila upang hindi na masyadong mapansin. Habang kumukuha sila ng pagkain, muling nakasalubong niyang ilang bisita na tila pinagmamasdan sila. Ay, kumukuha pa ng pagkain. Parang wala namang regalo. Pabigat lang yan dito. Narinig muli ni Benjo ang mga salita. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Tay, umuwi na lang po tayo. Ayoko na po dito. Benjo, huwag kang magsalita ng ganyan. Hayaan mo sila. Hindi nila alam ang tunay na halaga ng pagbibigay. Pinilit ni Mang Tonyo na manatili sila mag-ama sa party, kahit na ang bawat sandali ay puno ng kahihiyan. Naisip niya na darating din ang tamang panahon upang maipaliwanag ang tunay na laman ng maliit na kahon. Sa kabila ng mga bulungan at panunuya, nanatili si Mang Tonyo at Benjo sa sulok ng malawak na hardin ng mansyon. Nagkunwari silang abala sa pagkain kahit pahalos wala ng lasa ang bawat subo dahil sa bigat ng kanilang nararamdaman. Gusto nang umuwi ni Benjo, ngunit nakita niya ang pagpipigil ng kanyang ama. Ayaw nitong makita siyang susuko. Maya-maya pa, dumating ang host ng party.
isang sikat na personalidad sa telebisyon na nagbibigay ng saya at buhay sa mga okasyon. Simula na ng programa. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Umaapaw po ang saya at pagmamahalan dito sa mansyon ng mga Don Emilio ngayong gabi. Sa espesyal na kaarawan ng kanilang nag-iisang prinsesa, si Celestine. Palakpakan ang mga bisita. Si Celestine na nakasuot ng napakagandang gown ay umakyat sa stage kasama ang kanyang mga magulang at lolo't lola. At ngayon po, dumako tayo sa isa sa pinakaabangan ng ating birthday girl, ang pagbubukas ng mga regalo. Umakyat ang ilang staff upang ilagay ang mga regalo sa harap ng stage. Nagulantang si Benjo nang makita niya ang kanilang maliit na kahon sa gitna ng mga malalaking regalo. Tila lalo itong lumiliit sa gitna ng lahat ng karangyaan. Tay, bakit po doon nila nilagay ang regalo natin? Huwag kang mag-alala anak. Lahat ng regalo ay mahalaga. Maliit man o malaki. Sinimulan ng buksan ni Celestine ang kanyang mga regalo. Tuwang-tuwa siya sa mga branded na manika, mga makintab na alahas at mga bagong gadget na galing sa mga mayayamang bisita. Bawat regalo ay sinasalubong ng palakpakan at hiyawan ng mga tao. Napansin ni Mang Tonyo ang mga tingin ng ibang bisita sa kanilang direksyon. May mga nagbubulungan, may mga nakangisi, at may mga nagtatago ng tawa. Ramdam niya ang init sa kanyang mukha. Malapit nang matapos ang pagbubukas ng regalo. Isang regalo na lamang ang natitira, ang kanilang maliit na kahon. At narito na po, ang huling regalo para sa ating birthday girl. Mula po ito kay Mang Tonyo at Benjo. Napalingon ang lahat sa direksyon nila Mang Tonyo at Benjo. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanila, puno ng pagdududa at paggamak. Elena, ano ba yung regalong yan? Nakakahiya naman sa mga bisita. Bulong ni Don Emilio sa kanyang asawa. Hayaan mo na, Emilio, para matapos na. Sabi naman ni Ma'am Elena. Kinuha na si Leslie ng maliit na kahon. Bagya itong napasimangot nang makita ang liit ng regalo. Ngunit dahil nasa harap ng maraming tao, pinilit niyang ngumiti. Ano po kaya ito? Ang liit po. Tanong ni Celestine. Buksan na natin, Celestine. Huwag kang mag-alala. Baka may sorpresa. Dahan-dahang binuksan ni Celestine ang maliit na kahon. Ang lahat ay nakatutok, naghihintay kung ano ang lalabas. Lumabas ang isang maliit na susi. Dahil doon ay nagkaroon ng bulungan sa mga tao. May mga nagtawanan. Susi? Susi ng banyo? Baka susi ng posas. Susi po. Sigurado po ba kayo, Mang Tonyo? Tanong ng host. Opo sir, susi po yan. Pero hindi po yan susi ng ordinaryong bagay. Nagtaas ng kilay ang mga tao. Bakit kaya? May kasama pong sulat iyan sa loob ng kahon. Pakibasa na lang po. Kinuha na si Celestine ng sulat. Binasa niya ito ng malakas. Mahal naming Celestine, alam naming maliit lang ang regalong ito, pero sa likod ng susi na iyan ay isang pangarap. Sana ay maging gabay mo ito upang makamit ang iyong mga pangarap sa buhay. Ang susi na iyan ay magbubukas sa isang pinto ng bagong simula, isang bahay at lupa na ipinundar namin ng aking ama sa loob ng maraming taon. Sana ay maging masaya ka dito. Maligayang kaarawan. Basa ni Celestine. Nagulat ang lahat. Ang tawa ay napalitan ng katahimikan. Ang mga ngiti ay napalitan ng pagkamangha. Ang mga matang puno ng panghamak ay nanlaki. Hindi makapaniwala si Celestine. Napaupo siya sa gulat. Bahay at lupa? Tanong ni Celestine. Tumango naman si Mang Tonyo. Opo, Celestine. Sa inyo na po yan. Pinundar po namin iyan sa loob ng maraming taon.
naisip po namin na mas mainam po na makatulong kami sa inyo sa ganitong paraan. Agad na lumapit si Don Emilio kay Mang Tonyo. Hindi niya inaasahan ng ganitong klaseng regalo. Mang Tonyo, ano bang ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan. Matagal na po kasing pangarap ng asawa ko bago siya pumanaw na magkaroon kami ng sariling lupa at bahay sa probinsya. Unti-unti po naming naipundar iyan. Ngayon po, naisip namin na mas kailangan po ninyo ito. Lumingon si Don Emilio sa kanyang apo. Nakita niya ang kasiyahan at pagkamangha sa mukha ni Celestine. Pero Mang Tonyo, malaki ang halaga niyan. Hindi namin pwedeng tanggapin. Don Emilio, hindi po ninyo kailangan na mag-alala. Walang presyo ang kaligayahan. At sa tuwing nakikita po namin na masaya si Celestine, masaya na rin po kami. Napaluwa si Don Emilio. Hindi niya inakala ng isang taong minamaliit niya ay magbibigay ng ganito kalaking regalo. Ang lahat ng mga bisita ay nagulantang. Ang mga nagbubulungan kanina ay napalitan ng pagkamangha. Naging tahimik ang buong bulwagan. Ang maliit na kahon na minamaliit nila ay naglalaman ng isang bagay na mas mahalaga kaysa anumang material na kayamanan. Tuluyan ang nanlaki ang mga mata ng lahat ng bisita. Ang mga nagbulungan at nagtawanan kanina ay napalitan ng tahimik na pagkamangha. Ang susi na tila isang simbolo ng panghamak kanina ay naging susi sa pagbubukas ng kanilang mga isipan sa tunay na halaga ng pagbibigay. Humakbang si Celestine palapit kay Mang Tonyo. Ang luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa kabutihan ng puso na mag-ama na sa simula ay minamaliit nila. Mang Tonyo, Benjo, maraming salamat po. Pero po, bakit niya po ito binibigay sa akin? Ang laki-laki po ng halaga nito. Hindi po namin ito pwedeng tanggapin. Celestine, bata pa lang kami ng iyong lolo, ay magkaibigan na kami. Alam ko ang pinagdaanan ng pamilya ninyo. Ang bahay at lupa na yan ay matagal nang pinangarap ng aking asawa, ang nanay ni Benjo. Pero bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin na kung sakaling may pagkakataon kami, ibigay namin ang aming ipon sa isang taong nangangailangan. Nakikita ko sa iyo ang pangarap ng aking asawa na magkaroon ng magandang kinabukasan. Nabigla si Celestine. Hindi niya alam ang tungkol sa pagkakaibigan ng kanyang lolo at ni Mang Tonyo. Lumapit si Don Emilio na ngayon ay may luwa na rin sa mga mata. Tonyo, hindi ko alam kung paano kami magpapasalamat sa iyo. Napakalaki ng kabutihan ng loob nyo. At sa lahat ng mga sinabi namin sa inyo kanina, ikinakahiya ko yun. Pasensya ka na. Huwag po ninyong intindihin, Don Emilio. Ang mahalaga ay masaya ang iyong apo. Lumapit din si Ma'am Elena at niyakap si Mang Tonyo. Ang dating pagmamaliit ay napalitan ng lubos na paggalang at pagpapasalamat. Mang Tonyo, patawarin niyo po kami sa aming mga salita at sa aming pagtrato sa inyo kanina. Hindi namin alam na sa likod ng inyong simpleng anyo ay mayroon kayong napakagandang puso. Sabi ni Ma'am Elena. Ang mga bisita na kanina ay nagbubulungan at nagpaparnig ay nagsimulang magpalakpakan. Ang bawat palakpak ay tila isang paghingi ng tawad sa kanilang paghatol. Maya-maya ay lumapit ang host. Nagulat din ito sa mga nangyari. Wow! Ito na marahil ang pinakamakasaysayang regalong nakita ko sa isang birthday party. Mang Tonyo at Benjo, kayo po ang tunay na nagpatunay na ang halaga ng isang regalo ay hindi nasusukat sa laki ng kahon o sa presyo nito, kundi sa pagmamahal at intensyon na nagbibigay. Isang malaking palakpakan po para kay Mang Tonyo at Benjo. Muling pumalakpak ang mga tao. Mas malakas at mas masigla kaysa kanina. Lumapit ang ilan sa kanila upang batiin at magpatawad kina Mang Tonyo at Benjo.
Mang Tonyo, pasensya na po kanina. Nagkamali po kami ng akala. Napakabuti po ng puso ninyo. Kayo po ang tunay na mayaman. Ngumiti lamang si Mang Tonyo at Benjo. Hindi nila inisip ang mga salitang sinabi sa kanila. Ang mahalaga ay nakita ng lahat ang tunay na halaga ng kanilang regalo. Sa gabing iyon, hindi na sa mga mamahaling regalo na katuon ng pansin ng mga bisita, kundi sa simpleng ngunit makahulugang regalo ni Mang Tonyo at Benjo. Ang maliit na kahon na naglalaman ng susi ay naging sentro ng usapan at ang kwento ng kabutihan ng mag-ama ay kumalat sa buong mansyon. Si Benjo na kanina ay nahihiya at gusto nang umuwi, ngayon ay nakangiti na. Nakita niya ang paggalang sa mga mata ng mga tao. Ang kanyang ama ay hindi lamang isang karpentero, kundi isang inspirasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at paghanga, nanatiling mapagpakumbaba si Mang Tonyo at Benjo. Hindi sila nagbago. Para sa kanila, ang pinakamalaking regalo ay ang pagiging inspirasyon sa iba at ang pagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagmamahalan at kabutihan. Mula ng gabing iyon, nagbago ang pananaw ng maraming tao sa mansyon. Ang maliit na kahon at ang susi na minamaliit nila ay naging simbolo ng tunay na halaga ng pagbibigay at kabutihan ng puso. Ang kwento ni Mang Tonyo at Benjo ay kumalat, hindi lamang sa loob ng mansyon, kundi maging sa buong komunidad. Kinabukasan, maagang dumating si Don Emilio at Ma'am Elena sa bahay ni Mang Tonyo. Nagulat si Benjo nang makita ang lolo at lola ni Celestine sa kanilang tahanan. Mang Tonyo, gusto lang namin kayong personal na pasalamatan. Hindi namin lubos akalain ang kabutihan ng loob ninyo. Talagang pinahiyaan niyo kami sa kabutihan ninyo. Hindi namin alam kung paano kami makakabawi. Don Emilio, Ma'am Elena, wala po kayong dapat ikabahala. Ang mahalaga po ay masaya si Celestine. Ngumiti si Don Emilio. Hindi na niya piliting si Mang Tonyo na bawiin ang regalo. Nauunawaan na niya ang tunay na intensyon na mag-ama. Mang Tonyo, magalok ako sa iyo kung papayagan mo. Gusto kong ikaw ang mamahala sa pagpapagawa ng mga bahay sa aming subdivision. Alam ko ang galing mo sa pagkakarpentero at gusto kong maging bahagi ka ng aming proyekto. Nagulat si Mang Tonyo sa alok. Ito ay isang oportunidad na hindi niya inaasahan. Don Emilio, malaking karangalan po yan. Maraming salamat po. At para naman kay Benjo, handa kaming magpaaral sa kanya sa anumang kurso na gusto niya. Wala ka nang dapat ipag-alala sa pag-aaral, Benjo. Napangiti si Benjo. Hindi niya inaasahan ang ganitong tulong mula sa pamilya ni Celestine. Maraming salamat po, Don Emilio, Ma'am Elena. Simula noon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Mang Tonyo at Benjo. Naging matagumpay si Mang Tonyo sa kanyang trabaho bilang kontratista sa mga proyekto ni Don Emilio. Nakaipon siya at nakapagpatayo ng mas maayos na bahay para sa kanila. Si Benjo naman ay nakapag-aral sa isang magandang universidad. At doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang inhinyero. Nakapagtapos siya ng may karangalan at kalaunan ay naging bahagi ng kumpanya ni Don Emilio. Hindi lang kayamanan ang dumating sa kanila, kundi pati na rin ang paggalang at paghanga ng mga tao. Ang kwento ng maliit na kahon at ng susi ay naging inspirasyon sa marami na nagpapatunay na ang kabutihan ng puso ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Si Celestine naman, na pinagkalooban ng bahay at lupa, ay naging mas responsable at mapagbigay. Madalas niyang dalawin si Mang Tonyo at Benjo at itinuring silang parang tunay na pamilya. Ipinagpatuloy niya ang mga aral na natutunan niya mula sa mag-ama. Ang halaga ng kapagpakumbabaan at ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Ang kanilang kwento ay patuloy na ikinukwento sa bayan
Ang mag-ama na minamaliit dahil sa isang maliit na kahon ay nagpakita sa lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang iyong pag-aari, kundi sa kung gaano kalaki ang puso mo upang magbigay at magmahal. Sa uli, ang lahat ay nanlaki ang mga mata nang makitang laman nito. Hindi dahil sa material na halaga, kundi dahil sa aral na dala nito. Isang aral na mananatili sa puso ng bawat isa. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento, mga katamokski. Sana ay marami kayong napulot na aral mula sa kwento ni Mang Tonyo at Benjo. Hanggang sa muli, inuulit ko po. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.